Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga ngayon, November 21, 2023. Ito ang Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako po si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana at si Attorney Cruz, Trixie Cruz Angeles. Wow! Ay! Mga Masyal, si parin Jonathan Del Cruz, mamaya-maya ay nariyan na. Mapapanood at mapapakinggan nyo rin kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang aming app, DWIZ882, para sa iOS or Android. Okay. Live tayo sa Facebook at saka sa ating YouTube channel, DWIZ882 pa rin yan. Follow, subscribe, like, and share, sabi nga ni Atty. Trixie. At text at mag-comment. 0999. Comment. Oo, mag-comment. Comment, oh. 376-6768. 0999-376-6768. Mapapanood sa Digital Free TV ang Karambola, Aliw 23 sa Sky Cable, Channel 72 yan, sa Signal Channel 24 yan, sa TV Plus Channel 27, at sa GMA Affordabox Channel 32. Ayan. Okay. Buti nakarating ka. Ay, May strike. Siyempre, kahit na may strike. Oh. Good morning sa lahat. Good morning. Padre, medyo nung simula mo, sumasabit-sabit ka. Bakit? So, mamaya, paglaro mo mamaya, dami-damihan mo yung practice swing. Okay. Importante yung sa golf, pare. Medyo para well-oiled. Kasi parang minamalat ako. Minamalat, oo. Oo eh. Baka dahil sa strike yan, na nakasakay ka ba? O, Nakakamalat ba ang strike? oo, dahil, tawag dito, nag-expand, pare. Eh, Lumawak sabi na- ang strike. Sabi ng Sabay, MMDA, Metro Manila. wala daw yan eh. Ganun ba? Yes. Ang yun daw po nag-ipon-ipon ng mga tao sa kalsada. Oh. Ang sabi po ni MMDA, acting chairman. Hindi acting like Acting like. Chairman na siya. Hindi acting like, acting chairman lang. Oo. Romando Artes. Yun daw pong mga naiipon ng mga tao. Normal lang daw po yan ang morning rush. Ayan, normal lang ng morning rush. At hindi ra po na-paralyze Ganun ba? ng strike ang transportation dito sa Metro Manila. Sabi naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena, Ano sabi? na dinagpadala sila ng mga miyembro sa 3 piston strike centers sa Monumento, Caloocan, San Antonio, Okay. Bukid. Ano? Oo, kaya dumami na sila. Sabi ni Moody Floranda ng Piston, he believes na itong PUV modernization program kasi is just a smokescreen para tanggalin lahat ng jeepney sa Tama naman Tama yun. naman. Tama yung yun ang assessment niya. Dapat talaga mawala yung mga lumang jeepney. Oo. Yun talaga ang programa. Oo. Which is correct. Totoo. Wala po kaming away doon. Karambala, wala po tayong away dyan na kailangan ma-modernize yan. Oo. Okay? Tama yun. Kung yan ang paraan para matanggal lahat yung mga lumang jeepney sa kalsada, na estorbo na nga, Oo. payag tayo doon. Ang hindi po tayo payag, yung method, Oo. yung paraan para gawin yan Totoo. ng LTFRB na pinipilit, imposition na ho eh. Ang kailangan matignan dyan, kakagatin ba yung offer nyo? Oo. Kailangan Ang ating position dyan. Yung programa, yung alternatibo, nakasalang na kagad, hindi yung basta iniipit nyo lang yung mga jeepney driver. Ayos na ba ang ating transportation system, yung mass transport natin? Ano, yung kung pamalit failure? na para sa jeep. Tama. Oo. Ano kung failure yung transport strike? Oo. Pag ba nag-fail yung transport strike, ibig sabihin na-solve na yung problema?
Umuulit lang tayo eh. Paikot-ikot lang ho tayo dyan. So, hindi itong transport strike ang problema. Meron pang, there's a deeper problem. Ito pong transport strike, hindi yan ang dapat sinosolve ng MMDA or ng LTFRB or ng DOTR. Oo. Okay? Yan po, kumbaga sa sakit, simptomas lang. Hindi yan yung sakit. Hindi. Kunwari, ang sakit, COVID. Nilalagnat. Gagamutin mo yung lagnat lang. Hindi. Bibigyan mo ng gamot, Imodium, sakit sa tiyan, ang binibigay mo. Wag ganon. Mali eh. Mali. Alam mo, may kapitbahay ako. Nakalimutan ko lang pangalan kasi senior moment ako. 2 jeep niya. Actually, nakaparada sa Okay. subdivision eh. Dati ang... Sumali sa strike ka ba? Hindi, sandali. Washington Buendia. Okay. Tumigil na siya, actually. He stopped nung panahon ng pandemic. Hindi na bumabiyahe yung Hindi kanyang na mga bumabiyahe. jeepney. Actually, retired na siya. Pero sabi niya kasi, Sir, pupunta pa ba ako sakit ng ulo niya? Magkano yung bibilin daw na, na pamalit? Electronic. I-retire. Dali niyo sa probinsya yung jeep. Oo, ganun na nga balak niya. Kadali na lang niya doon. Kesa, kasi sabi niya, wala eh. Nakikita na niya yung writing on the wall ka, na iniipit sila ng pamahalaan. Pero nakikita yung pamalit. Gustuhin man niya bumiyahe pa. Hindi na, Mahal na. mahal na eh. Okay. So magkakaroon na shortage ngayon ng transportation. Yung pa, saan sasakayan tao? Ito nakita nga natin. Kanina, nakita ko na naman, meron mang ilan-ilan jeep doon sa may amin, sa may sukat. Yung mga tao nakakaawa. Talagang, yung habulan, siksikan. So yung ibig mo sabihin, parin Joel, yung modernization ng jeep, ibig sabihin niya phase out ng jeepney. Face out. Yun talaga ibig sabihin mo. Not an- Ngayon, okay lang yun. Not an eto issue. nga yung mga tanong dyan. Kung naging successful yung phase out ng jeepney, Oo. anong kapalit? Ano ang kapalit? Yung modern jeepney. Yung parang payat na minibus na nakikita na. Yan ba? Hindi naman jeep yun eh. Meron ba tayong enough noon? Nakalatagway ang programa na yan. So ano po ang ultimately, sa kahuli-hulihan, para ka saan itong ginagawa natin? Yang modernization na yan, yung phase out, para saan yan? Para saan po yan? Di ba para sa mga mananakay? Nanakay. Okay, it's the welfare of the riding public. Diyan pa sa nangyayari ngayon, napapangalagaan ho ba ang kapakanan ng riding public? Yan ang mga tanong natin. Hindi yung fizzle out. Yeah. Hindi successful. They failed to paralyze traffic. Labanan kayo ng World War. PR kayo, para labanan kayo ng PR, ng manibela at saka piston. Pag hindi successful yung transport strike, solve na ba yung problema natin? Eh, Ay, napahirapan nyo ho lalo ang riding public. So, nagagawa nyo ba yung tungkulin nyo? Na pag-aangin o pasarapin o pagandahin ang sitwasyon ng riding public? Yan ho ang overall concern dyan. Pinakikita namin sa LTFRB na meron kaming resolve. To- Meron kaming tibay ng dibdib na tumirin ng pigilan ng paralyzation. Oo. Hindi ho eh. Isolve. Hindi nyo naman napigil dahil marami ring riding public na antala. Okay, dinadaan nyo sa press release eh. Sabi po ng MMDA, itong acting chairman, Artes, naglabas daw po sila ng 79 na vehicles to serve almost 2,000 commuters. 2,000 commuters. Ilan ang commuters sa Metro Manila? Parin Joel, tanongin kita. Ako, Diyos ko. Yung pong nanggagaling sa labas lamang ng Metro Manila, immediately outside of Metro Manila, Metro Manila. Cavite, Laguna, okay, as far as Batangas, dito sa Rizal, marami yan, nanggaling sa Bulacan, papasok dito. Everyday po, ginagawa nila yan. Million yan. Sa tingin ko, parin Joel. Ha? Ayos ba yung ating transport system dyan? So, para sabihin nyo sa amin na kayo ay nagpalabas ng 79 na vehicles at 2,000 para makasakay ang 2,000 na commuters, wala akong ibig sabihin yan. Well, Nahirapan pa rin ang tao. ito naintindihan ko kung bakit sinasabi yan, bro.
Ako nung panahon nung nasa Manila Water ako, nung ako yung corporate communications, at nawala ng tubig ang isang malaking lugar, Okay. ang aking unang announcement, darating po ang mga tanker ng tubig dyan sa inyo. Oh, so, At dadala namin kayo dyan sa mga abangan nyo na yung inyong mga balde at mga wala pa rin kami tubig sa Greece. precisely. At yung sa tutulang hindi naman lahat pipila ng balde, hindi mo mapupuno lahat yun, bro. You cannot give all of them pare ng water. Ganyan din yung sa jeep pare. Oh. Pero at least may nasabi kang may ginagawa kayo. Ayan. You are proactive. Ganun lang. Oh. Ganun lang yun. Tapos na. Sinasabi ko lang sa'yo para wag mo naman silang diinin masyado pare. Wala silang magawa eh. Yun ang Kailangan magagawa diinin eh. Nahihirapan po ang riding public. Ito, sa totoo. Kung talaga bang mahusay kayo, bakit suspended ang face-to-face classes? Okay? Ay, proactive na gawa na ano rin, no, na move yun. Pare. So may effect yung transport strike. Don't tell me na wala. Okay? Nahihirapan ho kami. Fizzled out. Maaring kayo, nandiyan kayo sa aircon office nyo at maganda ang inyong government-issued na sasakyan. At ang traffic humahawi kapag dumadaan Dumadaan kayo. Sa amin hindi Hindi ganyan. kayo dumaan sa carousel dahil red plate kayo. Sa amin ho, hindi ganyan eh. Dito naramdaman namin yan. So wag nyo sasabihin sa amin na baliwala yung transport strike. Naramdaman namin yan. Okay? At day 2, may day 2 tayo ngayon. Ikalawang Sabi araw. ni acting chairman, Artes. Handang-handa raw po sila ng pantatlong araw na strike. Ganun ha. Kayo, yung public, handa ba? Papasok pa rin yan. Walang sweldo yan kapag hindi makapasok. 79 vehicles, pinalabas nyo. 2,000 na na-serve nyo. Wow! Galing! Galing! Palakpakan para sa MMDA. Saludo. Wala ho yan. It's, sabi nga ng cliche or idiom, a drop in the ocean. Yun naman pong LTFRB. Ito, suspended chairman, di ba? Suspended ba? Natanggal na yung suspended. Pero di ba binalik na siya? Si Montik na nasuspend. Montik masuspend. Naibalik na siya. Teofilo Guadis, ganyan po ang nangyayari sa ating mga transport. Ano? Dahil mayroong hinayupak. May mga accusation ng Kasi corruption. naman may hinayupak na whistleblower na nagbababawi ng sinabi. Meron daw po nakaschedule na pag-uusap between LTFRB at saka yung grupo ng mga tsuper na tinatawag na piston. Kahapon yan. Tungkol doon sa modernization program nga. Yan po modernization program, wag na natin paligoy-ligoy. Talagang phase out yan. Phase out program. Napayag naman kami. Okay? Yan jeepney, kasi ganito ang ano ko sa jeepney. Hindi yung kumikita yung driver, hindi yung nakakapagserbisyo ng publiko. Kung hindi po talagang nalipasan niya na yung kanya usefulness. Okay. Yung design na yan, nakatagilid kayo. Yan, pag nabalitaan nyo, halimbawa, sa labas, sa probinsya, mga bangin-bangin, pag may na-accidented jeepney, maraming patay. Patay talaga. Wala ho safety feature. Yan jeepney yan, hindi siya engineered for safety. Yun ang number one na sita ko dyan sa jeep. So, kailangan talaga i-phase out yan. At magkaroon ng bagong design. Ito bang bagong design na itinutulak ng ating pinakamamahal na LTFRB at saka ng DOTR? Siya po ba ay engineered for safety rin? Angkop ba siya para sa safety? Meron bang halimbawa nga seatbelt? Bawat sumakay dyan. Meron ba? Wala pa rin ho yung feature na yun eh. Ang pinaka-feature lang niya, yung nakikita ko sa daan, yun na nga, yung parang mapayat na minibus, yung mas maraming naisasakay. Na lahat kayo nakaharap. Pero mabagal naman daw ang takbo, yun ang dahilan nila. Kaya hindi na kailangan ng seatbelt. Ganon. Ganon ba yun? Walang mabagal dyan. Okay. Sabi po ng LTFRB daw,
hindi naman sila magiging masyado stricto doon sa mga sumali sa strike. Tawag nito, ang panakot po kasi ng LTFRB. Pag sumali kayo sa strike, tatanggalan kayo ng prangkisa. Oo. Dracon yan. Ha? Binawi na ngayon. Hindi naman daw po sila masyado magiging stricto dyan. Aba, salamat naman. Kasi daw po ginagamit lamang nito nag-strike, mga nag-i-strike, yung kanilang freedom of expression. Malayo sa putukan yan. Freedom of expression. Lagi natin sinasabi dito, yung inyong freedom to express, natatapos na po yan kapag kayo pinsala na Sa lipunan. sa public. Sa public. Sa pamayanan. Nung binigyan ng franchise sa mga sasakyan na yan, paalala lang natin sa LTFRB na montik nang nasuspinding chairman, Teofilo Guadis. Nung binigyan po sila ng prangkisa, sumumpa sila na sila ay magsisilbi sa publiko. Kasama po yan. Yung public service element ng franchise nila, buhay ho yan. Okay? So kapag sinasabi mo na freedom of expression yan, wala ka sa hugis. Wala ka sa hugis. Oo. Walang freedom of expression pag involved po ang public service. Okay? Nangako sila na magsisilbi sila ng publiko nung binigyan nyo ng franchise. Yan ang maliwanag dyan. Kaya nga dapat bawal yung transport strike na yan eh. Kanya lang, good morning. Good morning, sir. Naka-blue and red ka ngayon. Sambeda ay natin eh. Saka red kasi, do you hear the people? Uy! Do you hear the people people sing? sing? Ayun. Yan. Okay. Kasi nakita mo naman ang nakapila. Wala daw ya. Ordinary. Yan na nga. Ordinary. Ano daw ya? Rush hour. Yan ang, kaya tama yung sinasabi nyo kanina mga kapatid Hindi yun ang issue Hindi ya. Ang issue, ano ba ang paraan natin para maibsan natin ang problema ng ating mga kababayan pag na mananakay? On a long-term basis, di ba? Hindi yung plano kasi, nyo asahan na natin na habang hindi naaayos itong sistema ng prangkisa, modernization, Lagi etc. mangyayari yan. Every year mangyayari yan. Hindi ho ang problema yung strike. Hindi yun. Sintomas yan. Ano ba talaga ang problema? Kayo! ang problema. Hanggang ngayon. Ngayon, kung ano-ano pinagsasasabi nyo, freedom of expression. Wala yan. Wala. Hindi yan. Normal foot traffic. Traffic, rush hour. Ay, nako. Kumbaga po, nililigtas nyo na naman ang sarili nyo sa responsibility. Huwag ganon. At this time, hindi ho kailangan ng bayan yan. Nakita ba ninyo na na nakikipag-strike yung mga halimbawa, Singapore, yan, Malaysia, yan, matiti. Indonesia, nag-i-strike ba doon? Hindi. Kasi, at least sinosolve nila yung kanilang problema pagdating sa transport. Sinosolve nila. Meron ba tayo niyan? Yan ba ay ginagawa natin? Halimbawa, doon sa Thailand, ang dami doon tok-tok. Yan ang workout nila doon. Problema yan. Dati, pinakamatinding traffic pagdating sa Southeast Ang mga Asia, Thailand dyan. abusadong nagmamotorcycle, meron ba tayo solusyon dyan? Problema din yan. Okay? Kung maglusot-lusutan, kaya ang dalas na aksidente. Pare na motorcycle. Meron ba tayo solusyon dyan? Pinag-aralan nyo na ba? Muna. At bakit kailangan ang ating mga kababayan ay bilhin ng motorsiklo? Kasi wala nga silang masakyan na ayos Yung bus transport system natin. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Yan na lang sa jeepney. Yung sinasabi niyo, hindi, maglalagay na naman kami ng 2,000 vehicles pang laban. Hindi naman yun Mabuti na lamang po ang pulis nag-deploy ng, alam nyo kasi pag-strike, ito ang aming inaalala, pangamba dito sa Karambola. Yung madaling-madali pong sigahan yan Sindihan yan. At magkaroon ng violence. Ganyan ayan. po ang Pupuntahan characteristic ng strike. Yan ang pupuntahan yan. Okay. Yan ang nakakatakot.
pag umabot na sa ganyan na magkagulo dahil sa strike, yung po mga simpleng rally, Yan. yung mga protest rally na yan, wala naman talagang kabalak-balak yung mga nag-a-attend niyan. Halimbawa, Na magkagulo. na magkagulo, hindi mo masasabi, bigla-bigla na lang. Vegetator. In fact, May spark. yung mga nag-aaraling yan, nag-aantay lang yan ng isang Oh! opisyal, ng isang DOTR secretary na biglang tatalo na lang sa barrier. Ayun. Sige, gagawa Yan, na. yan. Puta, nakakita na ako ng ganyan eh. Nung tumalon siya, yung DOTC pa nun secretary. Gusto. Puta, sila paring dedication. Ah! Ay, naku! Pagkakataon. Tapos, Publicity na yan. hindi lang, yung pagtatalong ka, dapat may dala ka sarili mong bullhorn. Tapos, bullhorn hawak lahat nila, Teddy. Patay ka. Yun ang ano nun eh. Ang polis po, maagap naman, 9,000 personnel agad ang na-deploy. So, nagpapasalamat kami sa PNP. PNP, Maganda at yung ginawa yung trabaho response. nila. At bukod doon, naglabas din po ng sarili nilang mga sasakyan. God. Pero hindi po palaging ganito pwede. Pwede. Hindi pwede. We need to Ganito find na a lang tayo. permanent solution. Pwede bang yan ang ating solution? Ang ini-issue po dito, yung deadline na 31. Pero hindi din yun ang talagang issue. Ang talagang issue rito, yung modernization program. Which is actually a phase out. Kailangan po mabago talaga yan, mga lumang jeepney yan. Ngayon, Walang ang problema. kailangan examinin, yung hubang programang designed by the DOTR, LTFRB, yes. LTO. Yan po ba? Angkop ba yan? Angkop ba yan? Yan. Kinakagat. Meron mga kumagat. Meron. Meron mga kumagat, ano? Pero karamihan dito, pare, hindi dating may jeepney. Yan po ay mga bagong prangkisa yan. Hindi yan yung franchise renewal. Ang problema nga natin, yung mga existing. So, ang mga kumagat ho, yung mga bago Na binigyan ninyo. na gusto pumasok. Okay? Ano, yan ba talaga ang purpose? Para yung mga bago makapasok? Hindi natin maintindihan eh. I think, ito ang sa akin pong talagang palagay, deep in my heart. We need a thorough review of this Yes. program. Yung modernization. Modernization program. Hanggat maaari pakinggan nyo yung sinasabi ng mga operator at ng mga jeepney driver. Number one. Yung mga sinasabi ng mga mananakay. Number one yan. Yung mga producers po ng mga sasakyan na to, tanungin nyo ba, kaya nyo ba yung ganyang kadami, ilang libo yan? Kaya nyo bang gawin ngayon yan? At hindi lang sa Metro Manila to, ha? Oo. Nationwide yung to. mga ibang mga areas, Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao, Cagayan de Oro, lahat yan may mga jeep eh. Oo. Kung hindi man jeep, At may problema sa public transport din yung mga lugar na yan. Lalo na yung mga bustling, tinatawag na bustling urban area. Cebu, Davao, Cagayan de Oro. Yan. Yang San Fernando, Pampanga. Yang Bacolod, Angeles. Ayan. Yan. Bacolod, Angeles. Maski ang... Iloilo. Oo. Yan. Iloilo. Marami na po. Buto, marami to. Dipolog. Kompleto ito. Lahat po yan. Kailangan natin asikasuhin ang public transport system. Hindi itong strike. Hindi na paralyze ang strike, Oo. happy na tayo. Oo, hindi yon. Hindi nakapag-paralyze ng public transport ang strike. O, nagyayabang nyo Very good. Nagyayabang nyo LTFRB BARM kasi hindi daw nila kailangan ng ano dyan dahil puro SUV ang kanila sasakyan. Hindi na. SUV sasakyan ng mga opisyal. Hindi po mga public banana, transport. Hindi public Yan. transport. Ang SUV, hindi public transport. Laki nga ng carbon footprint yan po eh. Tapos ang nakasakay dyan, iilan lang. Ito, may isang magandang punto si Tatang Onyok. Yan mga modern jeepney na sinasabi nyo, capable na yan ng mga magsakay ng disabled. Yan. Ay, Isa pa. ayan. Isa pa yan. Isa pa yan. Paano? Paano na? Modern ba yan ganyan? Hindi modern yan. Ang dami natin. Binago nyo lang. Bago, pero hindi modern. Yung modernization program na yan, ang dami kasi mga goals eh. Number one, siyempre, mass transport, etc. Ayusin Okay. yan, etc. Number two, wala nang mga diesel, etc. Yan. Electric na. Electric na. Yung carbon, wala na yan. Dami na. Dami. Ano pa? Panghuli yung kumita eh. Wala. Panghuli. Baka nga wala yun eh.
para dapat kumita yung mga operator at jeepney driver. Sasabihin ng operator, aba, ang dami ko ng ano. Sabi requirement, Lahat na lang pinasan ko. 1, 2, 3. Paano ako? Asan yung kita ko dyan? Kita ko dito. Okay. Hindi driver. Pag hindi kumita yan, makikita nyo. Wala rin. Strike na strike yan. 8:30 ng umaga, karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako pa rin si Conrad Banal. Kasama natin si paring Jonathan De La Cruz at si paring Joel Laksamana, si attorney ay namamasyal ata eh. Oo. Namamasyal ba? Wala, hindi ko nakikita sa YouTube. Hindi siya nagpaparamdam. Hindi, walang paramdam. Walang paramdam. Oo. Maaari ito, surprise na lang pag-uwi. Oo. Ano kaya ang surprise natin? Huwag masyadong mga Texas ribs. Ayos yan. Ayos. Hindi masyado yung Texas strips. Hindi masyado. Kahit porterhouse lang. Porterhouse, okay na yan. Yung mga makakapal na. Yung marami po tayong nakukuhang comments sa ating paksa ngayong umaga. Alam nyo, isa lang ito. Just a quote. A swallow does not a summer make. Yan. Pag meron ho kayo sinabi, bakit may successful na kooperatiba dyan Egypt. Egypt dyan So, successful na yung programa? Hindi ho. Hindi. Masasabi natin successful yung programa kapag sinabi ng DOTR, 100% ng lahat ng jeep naging bago na. Na phase out na yan, jeep. Dahil yan po ang pakay. Yung programa na yan. Mawala lahat yung mga lumang jeepney. Mas marami pa rin yung lumang jeepney kaysa doon sa mga sinasabi nyo successful na Egypt. Meron ngang Egypt, hindi naman namin sinabing wala Pero does that indicate the success of the program? Okay. Hindi ho nagkakaintindihan dito, kaya nagkakaroon ng strike. Okay? Hindi. Iyang pagsita namin dyan sa LTFRB, hindi ibig sabihin kinakampihan na namin yung mga kaliwa. Hindi. Pero lagyan natin ng konting debate to, for example. Okay. Hindi kaya, ito may mga nagko-comment, hindi kaya yun ang kinakadel natin ito masyado itong mga jeepney driver. But that's the wrong word to use. Baka itong mga ito, ayaw talagang, at the very least, lagay mo na lahat ng mga modern, PWD, GPS, everything sa sistema, at ay hindi pa rin nakakagating dahil they want Paano to mo stick to the malalaman? old, Hindi, dalawang kanya. Paano natin malalaman na yan ang kanilang pakay? Hindi natin malalaman yan. Ay, hindi naman laaminin na yun ang kanilang Hindi, That's why it's up to the DOTR to determine. to determine. Sa tingin ko, simple itong mga operators na ito at saka driver. Simple lang. Okay, tingin ko. simple. Simple po. Number one, hindi naman dapat kami mawawalan ng trabaho kasi hanap buhay namin ito. Oo. Face out. Yung phase out, okay, pero saan kami pupunta? Anong gagawin namin? Okay, ang sinasabi niyo, sige, meron kayong 5 years na modernization, aayusin natin yan, etc. Paano yung modernization na yan? Kikita ba kami dyan? Yung hanap buhay ba namin hindi mapapadala ba mapapakain ba namin ng aming mga pamilya, etc. Ganong klase. Yun ang Pero nila kung Jonat, kung isa sa ayos mong sistema, hindi mo ibig sabihin yan ay yung dating sistema na ginagamit no, ay hindi natin mare-realize yung ibang kung paano kumikita. Precisely. Kung babaguhin mo routing, franchise, system, ganon ba. For example, But that needs to be done. Alternatives ang bibigay mo sa kanila. okay. Kung dito kayo, sobra-sobra na kayo dito sa dito sa San Juan na papuntang Quiapo. Sobra yan. Hindi kailangan ang 200 na jeepneys dyan. Hindi Okay. Hindi kayo kikita, maski anong Maski na luma o modernization, bago. whatever it is, Kung kumita man, napakahirap. 100 lang ang pwede dyan at ito yung klaseng jeepney na ibibigay natin dyan. Ngayon, yung mawawala sa inyo, dito sa area na ito, dito namin kayo dadalhin kung okay sa inyo. Okay. Di ba? Mayroon kaming alternative para dyan. Ngayon, kung hindi, ayaw na ninyo mag-jeep, ayaw na ninyo mag-drive dahil mahirap pang mag-drive. Mahirap talaga. 12 hours Oo. na wala kang walang yun.
problema yun. Ang discussion natin dito, workout. uulitin ko lang, hindi ho it's between Piston versus LTFRB. No, it's not. No. Oo. Ang discussion po natin sistema. dito is about this program, this modernization program. Is it working? Is it working? Obviously, hindi. Sabi nyo nga, 6 na taon na yan. 6 na taon na nga eh. Dapat by this time, Walang kung talagang nag-strike. maganda yung programa na yan, Walang napalitan na lahat ng jeep. At saka walang nag-strike. Oo, kung talagang maganda yan. Okay, kung talagang kinakagat. Kung napag-aralan ng gusto, kikita ba sila? Kasi po, ano nangyayari dyan? Para bang, oy, napakagandang idea nito. Let's do it. Nagkaroon ba ng survey? Tinanong ba? Di ba? Kumbaga po sa isang produkto, ang mga kumpanya, bago nila ilabas sa merkado yan, meron silang ginagawang focus group. Ano yung focus group na yan? Tatanungin mo yung mga consumers kung ayos ba sa inyo to? Tatangkilikin nyo ba? Anong criticism nyo? Halimbawa yung isang simpleng upuan. Yung isang upuan po na ergonomic, nung unang lumabas yan, akala Comfortable seats ang sinasabi. Napakamahal, etc. Yun na nga, mahal. para daw skeleton ng extraterrestrial. Yan, ganon. Yung pala, mga ganon. Malalaman nyo kung ayos ba yung inyong produkto. Kumaga dito, itong ating FTFRB, modernization, may produkto kayo eh. May speed limiters para hindi masyadong mabilis. At yung binebenta Those yan circuit sa publiko. CCTV. Binebenta nyo yan sa publiko, binebenta nyo yan sa mga operators and jeepney drivers. 2017 pa yung programa. 2023 na ngayon. 6 years. Binalikan nyo na ba? Tinignan nyo, oy, bakit wala kumakagat? Bakit hanggang ngayon yung pa rin ang sistemang ginaaso yun? Ang sinasabi nyo lang, kasi matitigas ang ulo ng mga jeep. Yun na nga, Ayan. nagre-resist daw sa change. Kung pong yung change, kikita sila ng maganda. At ang mananakay Hindi nyo na maayos. kailangan pilitin yan, boss. Hindi nyo na po kailangan pilitin. Okay? That's the only point we're trying to bring out here. It's not Piston versus Versus LTFRB or it's a criticism against the BBM administration. That's all bullshit. Actually, ngayon napag-ano tuloy kayo na wala kayo sinusuportahan kundi yung mga kagaya ng Grab. Hindi naman. Ang Ito naman. sinusuportahan lang ninyo yung mga manufacturer ng motorsiklo. Ayan. Yun, hindi. Ganun. Or importer. Importer. Walang manufacturer pa rin. Sorry. Assembler. Yung mga assembler ng mga kotse-kotse. Kasi yan ang mga dumadami ngayon. Isipin mo, tayo matutuwa well, ba tayo? that's the other side of the coin. Of the business, Yes, of the sasabihin, industry. Yeah. Matutuwa ka ba? Diba, tigas ng ulo lang ba? Yung hindi pinangingiral ng mga jeepney drivers and operators. Or may mga vested interest so- who have a bigger say. Hindi, may tanong ako sa inyo. Pag matigas ang ulo, ang paraan ba para sumunod sa iyan, impose a deadline? Oo. Wala ba bang ibang paraan? Patigasan kayo? Patigasan na ba kayo? Ganun ba yun? Parang talaga resulta niyan, Parang strike. pagpapalaki ng anak din, wag mo, hindi mo makukuha sa padalos-dalos yan. Ayaw sumunod nito eh. Strike. Hindi. Impose a deadline. Impose a deadline. Yun. Parang. Ganun ba? Sabi, hindi, 6 years na yan eh. Oo nga. Hindi ka umubra eh. Hindi ka umubre. Hindi nga umubra yun. Isipin mo hanggang ngayon sa kayo, ipagpalagay na natin sabi, hindi, may mga Jeepney cooperative naman. Ilan yun? Ilan? At anong ruta sila? At saka successful na ba kung meron? Bakit ang dami pa rin nakasalampak ng mga kababayan natin dyan naghahabulan, ha? For example, Naghahabulan. lalayo pa tayo dito sa Shaw Boulevard. Naghahabulan yan, pa rin? Naku, parang makasakay. Kakaawa. Ipag na tayong lumabas. Kaya hindi ko sila Yan masising lang bumili eh. ng Dito, motorsiklo hindi na para daanan Joel natin. eh. Ito yung Shaw Boulevard na lang. Yan na lang. O yan, sige nga. Nasa kalye na ho yung mga naghihintay ng sasakyan. Pag nasa kalye na yung mga tao na yan, magkaka-traffic na. Masosolve ba natin yung traffic? Okay. Isang cause po ng traffic natin, yung pathetic public transport. Isa po yan sa sanhi Matindi. ng ating traffic. Kaya nga bumibili ng motor. Mga Siklo. tao.
Wala silang magagawa. Angkas, mga ganun. Gagawa ka talaga ng paraan. Kapag ikaw ay hindi makasakay, magluluto ka pa. Halimbawa, nakapambihira naman. Papasok ka ba, et cetera at lahat. Paano yun? Itong nakakaawa, pag ako nasa kalsada, nakikita ko umuulan. Yeah, At ang mga tao nababasa na sa ulan. At, Yun. Paano? Anong gagawin mo ngayon dyan? Sasabihin mo, hindi. Kailangan December 31, wala na kayo. Wala na. Saan sila sasakay? Oo. Ipagpalagay mo na ganito. Yung ano talagang hard ang gano. By Oo, December hard stance. Hard stance. By December 31, wala lahat ang jeepney dyan. O sige, anong mangyayari? Sige nga. Yung sinasabi hulihin mo, lahat ng lumalabas. lamas kayo, hulihin kayo. O kaya doon pa lang sa inyong garahe, kayo papalapasin. Bago mag-deadline ng 31, bigyan na sila ng alternative franchise elsewhere. Hindi ba pwede solusyon yan? Para mawala sila rito. Ayaw nyo sila rito eh. Bigyan nyo sila ng franchise elsewhere. O ngayon, anong ilalagay mo ngayon dito sa... Doon sa aalisan nila. Sa alisan nila. Shaw Boulevard to Calentong. O sige. Ano ilalagay? Ano ilalagay mo ngayon? Meron naman daw ibang cooperative. Sige, di palagay nasaan yun? Okay. Sabi po ng Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pag may R, wala na yung junior dapat. President Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand R. Marcos. President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Yan. Okay. Ang haba. Ang dami OA na Kasi, dyan, Mare. yung mga sip-sip Kailangan mo sabihin yun eh. Kailangan po, sabi po ng Presidente, laban daw siya dyan sa any move to impeach Vice President Sara Duterte. Nasa Hawaii pa rin ang Presidente at nagkaroon siya ng maiksing press puro palitan. Talakayan. It's not a press conference. So binabantayan niya raw kung ano nangyayari dyan. Kasi yun usap-usapan lang. Hindi daw ho yan. Hindi daw siya payag dyan. At binabantay na bantay daw ho sa kanya yan. Kanina yung tinatarget ni Presidente yung stage, sinabi niya. What audience? Sino audience? It's to It's the a public, reaction. I think, to the public. Kasi sa isang impromptu press conference. Yung mga nanunulsol dyan, ha? Yung ba ibig sabihin? Yun. Party. Kasama yung mga nanunulsol. Sulsol. Nanunulsol. Sulsultan o ano? Sulsultat, marami dyan. American o Kasama foreign dito. firms? External, internal, extrajudicial. Kasi mukhang itong nangyayaring ito, may sinusunod na script. Yan ang aming palagay dito sa Karambola eh. Extraterrestrial. Mukhang may script Ay, nako. na sinusunod. Okay? Yung mga sulsultant na yan, naiintindihan niya ang nangyayari dito sa Pilipinas. Yan. O nila, naiintindihan nila. Arte, look. Ito naman si, batiin daw natin si Undersecretary Demarie Rabal. Uy. Dating Undersecretary ng Agriculture, Secretary of the Senate. Consultant dito ngayon ng UN eh. Nasa Maldives. Maldives. Ikaw talaga, Demarie. Ano siya, consultant ng ano? Consultant on agriculture and legislative affairs. Kasi dati siya Secretary to the Senate eh. Saka Undersecretary. Okay. Saka lahat ng mga brad mo dyan sa Sigmaro. Yan. Para kompleto kayo. Meron hong grupo na naman, ito sasabihin nyo na naman, makakaliwa itong grupo ito. Pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas. Mamalakaya. Kamalakaya. Ang sabi po nila, ay hinihikayat nila si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bawiin daw po, withdraw yung 420 hectare reclamation project dyan sa Bacoor, Cavite Kanina yung reklamo. na kanya sa kanyang pamilya. Teka muna, nag-divest na ang ating secretary. Na-appoint. Nag-divest siya from all these businesses. Hindi nga, kumbisin niya daw yung pamilya. Ay,
Nako. Okay. Kung Jonat, how does that Hindi, work? tsaka hindi- Kaya you divested yourself, but you, Hindi, of course, paano yung kasosyo? Oo. Si, Paano? si Kwan. Malalakas yan. Dikit na dikit yan mga yan. Una. Paano yan mga yan? Kasosyo dyan sa reclamation. Kung makumbinsi ko man ang pamilya ko, kung totoo makukumbinsi, oo. ano mangyayari sa amin? Okay lang, nakumbinsi ko sila. Tutuloy ba yan? Hindi ko alam eh. Kasi may mga iba eh. May ibang kasama eh. Meron nga yung pamilya niya, Ano yan? hindi. Paano si Kwan? Oo. Malakas din si Kwan. Oo. Baka mas malakas pa nga eh. Eh si ano? Sobrang lakas Sobrang niya. lakas. Sobrang lakas nun. So pag when you make a statement, you're appointed, to a high position, sinabi mo, I am thereby divesting myself. Meron What's that worth? I mean, Aboitiz, for Diba, si example, Kwan, or Ayala, At or saka si Ganon. Oo. Tatlo. Si Ganon. Pang-apat Si lang ano. si Ganire. Si Ganon. Si ano. at Okay. si Kwan. Sige, anyway, tuloy mo pare. I interrupted you. Okay. So, Ang nangyari, halimbawa, nung panahon ni Joko, yung panahon yeah. President ko, Oo. Joko na, malaki yan, di ba? Nag-debes, o ano nangyari? Wala rin. Si Joey Lopez ba, naging successful? Yan ang problema eh. Si Joey. Lopez. Binenta na nga. Nagbebenta na. Baka mamaya maging problema pa yan sa pamilya. Baka pagalitan ka pa ng pamilya dahil sa ginawa mo eh. Hindi, ang aking dito, ang dating sa akin itong... Malaya kaya, oo. Kahit na nung issue, ibabato talaga. Iba, Sa yeah. Agriculture Secretary. Of course, iba ba to yan? Ay, Sure. Yeah. Hahanapan yan, hahanapan at hahanapan. So they really don't expect him to talk to his family. Kailangan na mag-issue. Public consumption lang yan. Hindi yan kagaya nung ating ini-issue tungkol sa Teka, electric talaga bang vital fishing, yan Bacoor, Cavite? Oo. Sabi mo nga sa akin, marami bang mga tuna dyan? Ano ba? Tilapia? Ano ba? Ano meron dyan sa... Okay. Ang Bacoor, Cavite po, very, yan, Ano na yan? Urbanized. fast developing. Okay. Kaya nga yung trend, papunta na dyan. Kung pupunta Kung matatapos yung LRT-1 extension. Oo. Hanggang sa sukat daw na Ang makakarating ka. kanilang talangka, ang talangka, they're threatening to go up to Bacoor. Yan. kung matatapos. Kung matatapos. Hindi, nangangako daw, 80% na. Hindi, sukat. Sukat. Sukat na. Sukat! Sabi ni paring Ping Alfonso, Hanggang sukat. 2024 sa sukat, sa may SMBF. Kaya nga lumipat na ang Philippine Star doon, doon yung opisina nila. Ganon. Nandun si Marichu. Pero, Ito na si Marichu, gagaling ko lang nag-opisina. doon, noong weekend. Oo. Hindi. Na-traffic ka, no? Palagay ko, ilang araw na lang siya. Oo. Matatapos na ang taon. Oo. Ilang araw ka na lang. Ilang araw ka na. Tinitingnan ko ako, ang layo pa. At bukod dyan, pare, pag natayo mo kasi yung structure ng poste at saka yung semento ng ganyan, ang matinding gawain dyan, yung kuryente, yung mga poste, yung Saka yun, huwag yung communication, yun. Ping, ito lang suggestion ko sa inyo. Una-una, papad ng Bacoor ito hindi ito sukat. Ang usapan, Bacoor. Number 1. Number 2, huwag nyo naman kakalimutan. Yung yung pagbaba, access and pare. Na mga tao. Baka mamaya parang, LRT, oo. Mahirap pa. naglagay ka na release at lahat. Walang bababaan, walang akyatan ng tao. Tatalon. Ano, magpaparachute. Hindi yung LR2 extension. Hindi totoo yan. Alam mo, nag-family staycation kami ng weekend. Nung pabalik na kami, doon sa San Mateo. San Mateo. Pabalik na kami, parang misis ko tsaka anak ko, first time siguro lang napansin na ako. Looking at it from another angle, mukha EDSA, makikita mo yung MRT at parang parang fortress of solitude ni Superman pala. Paano nakakasakay dyan? Sabi ko sa miss ko, palibasa hindi ka nag-LRT. Sabi ko, well, actually hindi ko rin naisip paano sila nakaakyat dyan. Yung talagang mataas, tapos Kaya kung ikaw- binakura na nila na Kung ikaw like a fortress. may karamdaman, hindi ka Hindi mo kakayanin. Alam mo, sabi nga niya, may escalator ba yan? Yan ang magandang katanungan. Hindi ko rin alam. Yung iba nga naglagay sila dito lang sa MRT. Naglagay ng elevator. Mataas Agawan sa elevator. Agawan. Pare. Yung elevator, pare, pang-apat na tao yata o pang lima Yan ang problema natin dito sa yun lang pakiusap ko siya. Okay na,
Ping, na 20 years from now, darating din sa Bacoor yan. Yeah, Ayusin lang. 20 years from now. Oh, 20 years from now. Well, sa pinakako niya, Yun yung 2024. kinikita ninyo. Just LRT1 na yan. Kasi po, Sunk cost. sunk cost. Luma na yan. Luman. Sunk cost na. Luma nga, pero kumikita. But, At saka ang transportation po, like train. Yun nga sa New York Oo. turn of the Century pa yun. 20th century pa yun. Mahigit 100 taon na yun. Yung Trend na yun, nakikinabangan oo. pa. Okay? yung anak ko nga pala ngayon, nag-birthday kasi pumunta sa... O yung nga pala, happy birthday, Bronte. Bronte. Nasa Hong Kong ngayon. Bronte. Sabi niya, Nakita ko yung kanyang- Dad, hani pa mga train dito. Ginigrid mo na siya. Hani pa train na ano niya. Are we greeting her? Yan bang Bronte? Ay, Yan bang pwede bang proxy ang pansit? Proxy. Proxy yung pansin. Bronte, bumalik ka na! Wala akong pera. Pero, Ito, Bronte, ito pakiusap lang namin sa'yo. Itong pagpapahiwatig ng daddy mo, na ikaw may birthday, ibig sabihin, Hong Kong, masarap ang pansit dyan. Dito sa show mo. Anak, i-Gcash mo na lang. Hong Kong. By the way, two things. One, yung kasi yan nangyari, tumawid sila dun sa Causeway? airport. Yung airport, yung airport. Yung footbridge dyan sa kung saan may ikli ang Amerikana. Wala palang sidewalk dyan. Wala. Para makaakyat ka. Wala. Oo, hindi. Bahala ka sa Sinamahan siya ng nanay niya. Alam mo yung nanay na buong araw natulog kahapon napagod. Dahil para Ang haba nito. mahaba at walang sidewalk. Wala. Sasabihin sa'yo mula sa Holiday Express Hotel, ay sana nag-check-in kayo sa Belmont kasi sa Belmont, Month hatak na lang kayo. Paano? Saan ang daan? Dyan, sa kalye. So, hatak-hatak yung luggage. Ayan. Ganun. Paano yun? Hindi useless yung bridge na yun. Hindi, pag nakatungtong ka Pag sa nakatungtong footbridge, ka, aircon yun at aircon, tatawid ka ayos na yan. hanggang airport. Pero tutungtong ka muna. Ganun naman. But together is the problem. That is the problem. Ngayon, Mabuti na lang yung yung parang may gulong na luggage na maliit lang. napag-usapan ng birthday, hindi ko binabati si Sino ba? Joe Santiago. Ito, Uy. assistant. Ayaw mong batiin si Joe Santiago. Ito, special assistant ito ni parang Charlie Gonzales. Uy, Yan. At saka, si Mayor Meneses na nagtipunan, Quirino. nagtipunan. Nagtipunan. Magandang lugar yan. Okay. Sabi, nandiyan na rin lang tayo. Hindi ko babatiin si Malu Abayon Reyes. Ito ang Girl Friday o sekretarya ni paring Resty Perez. Kada merong evento, ang mga media, yan si Malu ang nagtatatawag, nag-organize. Happy birthday, Malu. Napag-usapan si parang Nako. Si Resty. Resty. Brad. Real estate na yan, pare. Brad, ito. Ano? Ito, pinapaalala ko lang yung palaging binabanggit ni yung kaibigan natin. Nakasama natin dati sa Karambola, parang Alvin Cabino. Those who forget us in December, we will always remember that whole year. Ganun ba yun? Oh! Resty. Okay. Resty. Napaka-philosophical naman ng mga quotes na yun, pare. Mga makikiramay ako sa Sobrepeña family. Namatay po yung kanilang panganay na si Maria Luisa Sobrepeña Falgiani. Ito kasi mga Sobrepeña, si Dr. Chito. Yan ay mga barkada natin. Si paring Bob. Si Bob. Si Sobrepeña. Na palagi natin sinasabing Saddam Hussein. MRT. Sir, taga-PILAM yan, kababata ng yan. Sobrepeña. Mga Nueva Ecija. Oo, Nueva Ecija family po yung mga Sobrepeña. At yung Saka- kanilang panganay na si Merly Maria Luisa. Pumanaw na. So nakikiramay Sincere po kami condolences, sa mga Sobrepeña. Paring Bob, Dr. Chito. Ang Sobrepeña pati, malapit kay dating Pangulong Ramon Magsaysay at saka kay Manny Manahan. Yun tatay. Dating senador. Yung tatay nila. Right. Enrique Sobrepeña. Enrique. The original creator of yung plants. Educational plants, pare. Kasi sinira Sinira. ng mga bata ni parin Joel.
Alam mo, hindi ko nagamit yung... Ikaw naman, Pinaalala mo sa akin. the only white man to become BSP governor. Hindi nagamit yung... Pare, ang ganda nung, it is Filipino creation. Product. At Oo, angkop it is, na it angkop sa ating Sa ating income level. Puta Yan. sinira ni anak araw eh. The only white man. The only white man to become one. BSP governor. Yung BSP governor ngayon, white man ba yan? Ay, hindi. Hindi. Tubong-tubong ano yan. Tubong Pinoy po Pinoy yan. na yan. Orig na Pinoy. Urig na Pinoy yan. Malapit na matapos itong ating segment na to, no? Pero ang susunod po rito, mukhang talagang tinutulak na, maski ng Department of Agriculture mismo, yung extension ng mababang taripa. Okay. Ayan, may mga panakot kasi na marapit na daw tayo maubusan ng pagkain. Pero 9 o'clock na ng umaga, mamaya tatalakayin natin yan sa Karambola dito sa DWIZ 882. 9 o'clock! Karambola sa DWIZ.